Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Sir, the Vice President said that you don't know how to be a president. Sir! Tapos melindol pa yata nung kagabi. Bago ngayong gabi, niyanig ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Visayas. Sa bayan ng Daan-Bantayan sa Cebu. Tapos melindol pa yata nung kagabi. Cebu declaring a state of calamity after last night's killer quake that left at least 53 dead. Tapos melindol pa yata nung kagabi. Binulabog ng magnitude 6.9 na lindol ang lalawigan ng Cebu at naramdaman pa ang lakas ng pagyanig sa mga karatig lalawigan. Tapos melindol pa yata nung kagabi. Hawak po ng pinsala, nawasak po marami struktura, gusali at mga bahay. Tapos melindol pa yata nung kagabi. Anim na po na ang naitalang nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu ayon sa Office of Civil Defense. Idineklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Cebu dahil sa pinsalang malakas na lindol. Tapos melindol pa yata nung kagabi. Mga kapamilya, kuha po tayo ng update sa nangyaring 6.7 na magnitude na lindol sa Cebu City. Tapos melindol pa yata nung kagabi. Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Visayas. At mula sa Bogo City sa Cebu, saksi live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan? Yes, Pia, umakyat na sa 70 ang bilang ng mga nasawi habang 200 naman ang nasugatan sa pagyanig ng lindol, lalo na dito sa Northern Cebu. Tapos melindol pa yata nung kagabi. Umakyat na sa halos 70 ang patay sa magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu. Halos 200 naman ang sugatan. Tapos melindol pa yata nung kagabi. We begin in Cebu, where at least 27 were killed after a magnitude 6.9 earthquake struck Tuesday night. Most of the casualties were from Bogo City. Tapos melindol pa yata nung kagabi. Ang putang ina.